Kumusta mga bata? Sa panahon natin ngayon, madalas tayong humingi ng opinyon o suhestyon mula sa ating mga kaibigan, pamilya at kaklase, lalo na kung may gusto tayong mapag-usapan o bigyang linaw. Ngunit, alam niyo ba na mahalaga ang pagiging responsable sa pagbibigay ng ating mga suhestyon? Ito ay dahil ang ating mga salita ay maaaring magdulot ng magandang epekto o di kaya'y makasakit sa damdamin ng iba. Kaya, sa ating aralin ngayon, tatalakayin natin kung paano natin mapapakita ang paggalang sa ideya o suhestyon ng iba. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Sa aralin na ito, inaasahang malilinang ang sumusunod na mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging responsable sa pagbibigay ng suhestyon sa kapwa. Naibabahagi ang mga paraan ng pagiging responsable sa kapwa sa pagbibigay ng suhestyon. Nailalarawan ang kahalagahan ng pagkikinig sa opinyon o suhestyon ng ibang tao. Napahahalagahan ang ibinibigay na sariling opinyon, ideya o pananaw ng kapwa. At naisasagawa ang mga gawaing nagpapakita ng paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwa. Bago tayo magbigay ng suhestyon, mahalagang unawain natin kung ano ang maaaring maging epekto ng ating mga salita. Ang responsableng pagbibigay ng suhestyon ay nangangahulugang iniisip natin ang kapakanan ng taong ating kausap. Kapag tinitimbang natin ang ating mga opinyon bago ito sabihin, nagiging mas maingat tayo at nakakalikha ng positibong ugnayan sa ating kapwa. Narito ang ilang paraan para maging responsable sa pagbibigay ng suhestyon sa kapwa. Maging maingat sa mga salita. Piliin ang mga salitang hindi makasasakit. Mahalagang alalahanin na hindi lahat ay maaaring matanggap ng iba sa parehong paraan na gusto nating iparating. Magsabi ng makatotohanang suhestyon. Kapag nagbibigay tayo ng suhestyon, tiyakin natin na ito ay makatotohanan at hindi makasisira sa iba. Makinig muna bago magsalita. Bigyang halaga ang sinabi ng ating kausap at unawain ang kanyang sitwasyon. Ipakita ang respeto sa ideya ng kapwa bago magbigay ng sariling opinyon. Pagkatapos nating matutunan kung paano maging responsable sa pagbibigay ng suhestyon, mahalaga ring maunawaan natin ang kahalagahan ng pakikinig sa opinyon ng iba. Ang pakikinig sa opinyon ng iba ay nagpapakita ng respeto. Sa pamamagitan ng pakikinig, binibigyan natin ng halaga ang kanilang pananaw at ito ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na pang-unawa at mas maayos na komunikasyon. Natututo tayo mula sa opinyon ng iba at nagkakaroon tayo ng pagkakataon na matuto at lumago bilang tao. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang ilang hakbang para pahalagahan ang mga opinyon o ideya ng iba. Una, makinig ng buong pansin. Huwag putulin o sabihan agad ng iyong sariling opinyon. Hayaan mo na silang makapagsalita. Sumunod, iparating na naiintindihan mo ang kanilang pahayag. Pwede kang magbigay ng simpleng sagot tulad ng oo nga, naintindihan ko o tanungin kung may hindi malinaw. At maging bukas ang isipan. Hindi laging pare-pareho ang ating pananaw, kaya't mahalagang maging bukas sa mga ideya ng iba. Narito naman ang ilang halimbawa ng paggalang sa ideya ng iba. Pakikinig sa mga suhestyon ng mga kaklase kapag gumagawa ng proyekto. Kapag may proyekto kayo sa grupo, makinig sa mga ideya ng bawat isa. Pagtanggap ng feedback mula sa guro o magulang. Tanggapin ng maayos ang mga suhestyon mula sa mga nakatatanda dahil ito ay para sa ating ikabubuti. At pagpapakita ng respeto sa desisyon ng kaibigan. Kapag may pinili ang iyong kaibigan na naiiba sa iyong gusto, igalang pa rin ang kanilang desisyon. Ngayon naman, subukan natin kung gaano natin naiintindihan ang ating aralin. Narito ang mga gawain na susubok sa inyong kaalaman. Para sa unang bahagi ng inyong tayahin, basahin ang bawat sitwasyon at tukuyin kung ang ipinapakitang pag-uugali ng tauhan ay tama o mali. Isulat ang tama kung wasto ang ginawa ng tauhan at mali kung hindi. Humingi ng suhestyon si Pedro sa kanyang guro tungkol sa paggawa ng proyekto. Sinabi ng guro na sinimulan muna niya sa pagpaplano. Sumunod si Pedro sa suhestyon ng guro. Ikalawa, si Maria ay binigyan ng opinyon ng kaklase sa kanilang proyekto. Hindi siya nakinig at ipinilit niya ang sarili niyang ideya. Sumunod, si Anton ay nakinig ng mabuti sa ideya ng kanyang mga kaklase bago siya nagbigay ng sariling suhestyon. Ikaapat, si Lisa ay sinabihan ng kanyang kaibigan na mas mabuti kung gamitin ang iba't ibang kulay sa kanilang proyekto.
hindi ito pinansin ni Lisa at tinuloy ang sariling gusto. Ikalima, sa kanilang pulong, nakinig si Carlo sa mga opinyon ng bawat miyembro ng grupo at pinuri ang mga ito bago nagbigay ng kanyang sariling mungkahi. Para naman sa ikalawang bahagi ng inyong tayahin, basahin ang bawat sitwasyon at piliin ang pinakaangkop na sagot base sa paggalang at tamang pagbibigay ng suhestyon sa kapwa. Ika-6, si Carla ay tinanong ng kanyang kaibigan kung paano maging mas mahusay sa pag-aaral. Ano ang dapat niyang sabihin upang maging responsable sa pagbibigay ng suhestyon? A. Bahala ka sa sarili mo. B. Subukan mong gumawa ng schedule para sa iyong mga asignatura. C. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. O D. Huwag na lang mag-aral. Ika-7, si Rico ay nagbigay ng suhestyon para sa proyekto ng grupo, ngunit ang mga kaklase niya ay may ibang ideya. Ano ang dapat nilang gawin para magpakita ng respeto sa kanilang suhestyon? A. Baliwalain ang ideya ni Rico. B. Sabihin na mali ang ideya ni Rico. C. Tawanan ang kanyang suhestyon. O D. Makinig ng mabuti at sabihin ang kanilang opinyon ng magalang. Ika-8, sa isang pulong sa paaralan, nagbigay si Ma'am Sara ng suhestyon para sa kanilang event. Ngunit may ibang ideya ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Ano ang tamang reaksyon ng mga ito? A. Pakinggan si Ma'am Sara at talakayin ng magalang ang mga ideya. B. Sabihin na hindi nila kailangan ang suhestyon niya. C. Huwag pansinin ang kanyang sinabi. O D. Pagtawanan ang ideya niya. Ika-9, si Lito ay nahihirapan sa isang gawain sa klase at humingi ng tulong kay Ana. Anong maaaring sabihin ni Ana bilang isang responsable at mabuting kaibigan? A. Hindi ko rin alam. Problema mo na yan? B. Baka mas maganda kung simulan mo sa mga madadaling bahagi ng gawain. C. Wala akong pakialam. O D. Huwag ka nang magreklamo at gawin mo na lang. At panghuli, si Ben at ang kanyang mga kaibigan ay nagpaplano ng isang proyekto. Binigyan si Ben ng ideya ng isa niyang kaibigan, ngunit iba ang nasa isip niya. Ano ang dapat gawin ni Ben? A. Itakwil agad ang ideya ng kaibigan. B. Igiit ang kanyang ideya ng walang pakialam sa iba. C. Makinig at talakayin ang bawat ideya ng bukas ang isipan. O D. Pagsabihan ang kaibigan na hindi maganda ang kanyang suhestyon. Para naman sa inyong performance task, sa isang buong bond paper, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng eksena ng pagpupulong kung saan ang bawat kasapi ay nagpapakita ng paggalang sa ideya ng iba. Tiyaking malinaw ang mensahe ng paggalang sa ideya sa pamamagitan ng maayos na mga larawan, kulay at organisadong pagkakaayos ng mga elemento sa poster. Gamitin ang poster upang maipakita kung paano nakikinig, nagbibigay pansin at positibong tumutugon ang bawat isa sa mga suhestyon ng mga kasapi ng grupo. Narito ang rubric para sa pagmamarka ng inyong gawain. 10 puntos kung napakalinaw ng mensahe ng poster at mahusay na naipakita ang paggalang sa ideya ng iba sa pagpupulong. Naging makulay, organisado at kaakit-akit ang presentasyon ng konsepto. 8 puntos naman kung malinaw ang mensahe ng poster at ipinakita ang paggalang sa ideya ng iba ng maayos. Maayos ang organisasyon at kulay ng poster at nakakaakit ito ng atensyon. 6 na puntos kung naipakita ang mensahe ng paggalang sa ideya ng iba. Ngunit hindi ito ganap na malinaw o lubos na kaakit-akit. May ilang bahagi ng poster na maaaring higit pang ayusin para mapalakas ang mensahe. 4 na puntos naman kung bahagyang naipakita ang paggalang sa ideya ng iba. Ngunit hindi ito malinaw at kulang sa organisasyon at kaakit-akit na elemento. Kailangan ng mas maayos na pagpaplano sa pagpapahayag ng mensahe. At 2 puntos kung hindi malinaw ang mensahe ng poster at hindi nito naipakita ang paggalang sa ideya ng iba. Kulang sa organisasyon at kaakit-akit na elemento ang poster. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa aralin na ito. Hanggang sa muli, paalam!